anak ng Hamas, mga sangkay o founder ng Hamas, mayroon pong isang matinding warning sa buong mundo. Ito po ang ating alamin na pag-uusapan ngayon. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood, lalong-lalo na po sa lahat ng solid sangkay na narito ngayon. Anyway, bago po tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel sa baba ng video na to. Makikita nyo po dyan mga sangkay ang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. Napakadali lamang po yan mga sangkay. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito mga sangkay, ang itong founder ng Hamas mga sangkay, na alam naman siguro natin ito, na siya po yung pinagkukunan ng source ng mga impormasyon patungkol po sa nangyayaring digmaan ngayon dyan sa Israel. At ito mga sangkay, may matindi po siyang babala ngayon. Kasi nagiging usap-usapan mga sangkay ang pahayag ng Prime Minister ng Israel na ayon po sa kanya mga sangkay, pwedeng magkaroon ng tigil putukan or tigil ng digmaan na ito pansamantala kung papakawalan lahat po ng hawak ng Hamas. Ngayon mga sangkay, itong taong to, legit yung information. Bakit? Siya po ay anak ng founder ng Hamas. Ulitin ko, hindi po basta-basta yan. Hindi lamang po siya Palestinian, kundi siya po mismo ay prinsipe ng Hamas. Kasi siya po yung anak ng founder ng Hamas. So ito mga sangkay, sabi po niya, itong sinasabing ceasefire ay magiging disaster ito pagdating po sa magiging future dyan po sa Israel. Just in case sa mangyayari. Kahit ako mga sangkay, ito rin po ang nakikita ko, mas matindi ang magaganap sa Israel just in case magkakaroon ng ceasefire. Ngayon ito, mga sangkay, sabi po dito, why a ceasefire would be a disaster. Ayon po ito sa anak ng Hamas. Hi everyone. There are more voices today calling for ceasefire. Napakarami, di ba? Sige, diretso natin. And the mission is not accomplished yet. The mission of removing Hamas from power is not over. We just started. And we have increasing voices calling for ceasefire. Those voices mean that we have to let Hamas get away with their crime. We have to let Hamas get away with their strategy that is aiming to annihilate the state of Israel and risk the lives of the Palestinians, using them as human shields. And to that I say, no. We cannot stop now. Peacemaking will be after war. Israel and the free world, the United States government, and every free individual in the world, we did not start this war. Hamas started this war, and we have a responsibility towards the world, towards the region, towards Palestinians, towards Israelis, towards all civilians who are affected by this barbaric group. It's as simple as that. The true peacemakers today are the ones who are carrying the weapons and fighting against Hamas barbaric movement. Those are the true peacemakers today. Everyone else, if they don't have anything to say, they better be silent. Hamas must be removed from power. Israel does not want or need to be in Gaza. It's a deadly war. It's a very dirty war that was forced on Israel. Who wants to be in Gaza in such a situation, falling in the trap of Hamas? With that said, we need patience, we need unity, we need strength. This is not the time to bend over to Hamas and their strategy. They are very dangerous movement. I
have been saying this for 20 years. Grabe, ang For tagal na. 20 years. I have been saying Hamas is up to something dangerous. And nobody listened. I have spoken to the Congress. I have spoken to the United Nations, to parliaments around the world, to the British Parliament, to the Finnish Parliament, to the Australian Parliament. I spoke everywhere. Universities, synagogue, churches, media. And instead, I got criticized and I got cancelled. Grabe. And I don't care. But today, we cannot continue living in the same denial. We cannot. Because a ceasefire means validating Hamas. Giving them legitimacy. Telling them it's okay. Whenever you wish, you can just storm an entire community. Okay guys, please paki-share po ang video na to. Okay? Mahalaga po na malaman po ito ng buong mundo kasi ngayon mga sangkay, nakakukuha po ng atensyon itong Hamas. At marami po sa mga tao sa buong mundo, lalo-lalo na po pagdating sa Western countries, tinutuligsa po ang mga Israeli. Ito mga Jewish. Sa pag-aakalang itong Hamas ay mayroon pong magandang maidudulot. Remember mga sangkay, ito pong nagsasalita ay hindi po yan kung sinong vlogger lang. Hindi po yan kung sinong influencer lang na Pilipino. O kung sino mang influencer o broadcast. O sino bang reporter mga sangkay sa international media. Siya po ay anak ng founder ng Hamas. And now, sinisiwalat po niya mga sangkay, isinisiwalat kung ano man ang dapat malaman ng buong mundo regarding po sa digmaan po sa Israel laban po sa Hamas. So please, pakishare po ang video na to. Wipe them out. Take women and children as hostages. And threaten the global security. Create as much hatred Grabe. as you want. We cannot do this. We have a responsibility. Nobody wants to be in this dirty war. Not Israel, not me, not you. But do we have other option? If we don't hold Hamas accountable today, ask yourself the question, what will happen tomorrow? Nako, ang laking pasabog na ito mga sangkay. I hope na makarating ito sa mga matataas na leader ng buong mundo, no? Dahil nga po, nakikita po natin ngayon mga sangkay, na itong Hamas ay pinapaboran po, pinagtutulungan po dyan sa Middle East. Alam nyo kung sino lang ang hindi pumapanig mga sangkay sa Arab countries? Saudi Arabia. Isa pong mayaman na bansa. Oh, ngayon mga sangkay, pinagtutulungan po nilang Israel. Gusto po nilang girahin ng Israel. Pero mga sangkay, ito po, nire-real talk po tayo ng anak ng Hamas. Ang peace ay hindi dapat sa panahon ngayon. Kailan mangyayari mga sangkay ang kapayapaan dyan sa Middle East, sa digmaan na yan? After ng war. Kasi ang kailangan mangyari mga sangkay, wala po siyang pakialam kahit andyan yung tatay niya. Ang kailangan mangyari mga sangkay, mabura, ma-wipe out muna yung Hamas. Dahil sila po yung nanggugulo. Klaro mga sangkay yung message niya. 20 years na po siyang nagsasalita sa maraming iba't iba mga sangkay na mga institution, mga media, mga eskwelahan. For 20 years, hindi daw po sa pinapakinggan. Kailan po sa pinapakinggan? Ngayon na lamang. Nung nagkaroon na po ng matinding digmaan ng Israel at Hamas. Ngayon, kabi-kabila ang interview, ang kanyang, ang invitation sa kanya. So, hindi po pwede ang ceasefire ngayon. Dahil kapag ginawa daw ito, ayon po sa kanyang warning, para pong binigyan po natin ng daan ng Hamas, na maisip nila na tama ang kanilang ginagawa. Na itong Hamas ay talagang dapat paniwalaan.
So ang kailangan gawin ngayon, magkaisa, burahin ang Hamas. Well, mga sangkay, hindi ko alam kung ano pa ang mangyayari na kasunod after neto kasi wala pong ibang gusto rin talaga ang mga sundalo sa Israel kundi mabura ang Hamas. Dahil tingin ko hindi rin po talaga magkakaroon ng kapayapaan hanggat andyan po sila. So ito po yung warning ng anak ng Hamas. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below and don't forget to share this video para po malaman ng lahat mga sangkay. Kasi may mga iba nagmamarunong, akala mo naman. Ito anak ng Hamas, guys. Ang kalaban ay Hamas, hindi po Muslim, hindi po Palestinians. Ang kalaban lamang po ay Hamas. Na mas malala pa po ito sa ibang mga terror group na nakilala po sa mundo. Alright mga sangkay, bago po tayo magtapos, pakisubscribe po yung isa kong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. At kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.